Mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon dapat mas pagtuunan ng pansin ayon yan sa mga kongresista. Kasabay niyan, umalma rin ang mga mambabata sa akusasyong pakana ng administrasyon ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Mela Lesmoras sa detalye. Pumalag ang ilang kongresista laban sa akusasyon ng ilan na ang administrasyon umano ang nasa likod ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jill Bongalon na isa ring abogado, ipinatupad lang ng gobyerno ang arrest warrant at dumaan naman ito sa tamang proseso kaya't hindi dapat isisi sa pamahalaan ang nangyari. Sang-ayon din dyan sina House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at House Assistant Majority Leader Jude Asidre. Hindi ang Administrasyong Marcos ang nag-file ng kaso sa ICC, yung mga biktima mismo. Hindi rin ang Administrasyong Marcos ang nagsabi na hurry up. Sila po yung nagmamadali, di ba? It's unfair to accuse it to the present administration or to the Marcos administration. Hindi po sila ang may pakana nito. It was the ICC who issued the warrant of arrest. And this administration only implemented and effect the warrant of arrest. Gate ng mga kongresista, imbes na politika o ano pa mang issue, mas mainam na mabigyang pansin ngayon ang mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. This is a story of justice. Kwento po ito ng hustisya, itong mga nangyayari ngayon. But this story is not yet over. And ang kasiguraduhan lang po ay hindi po natutulog ang hustisya, saka hindi po natutulog ang Diyos. Una nang hinimok ni Senate President Francis Escudero ang publiko na maging mahinahon sa gitna ng issue at respetuhin ang nangyari. Nanawagan din siya sa mga tumatakbo sa hatol ng Bayan 2025 na iwasang gamitin ang issue para lamang sa kanilang pansariling interes at kandidatura. Pabor naman dyan ang mga kongresista. Sa totoo lang ho, itong mga panahon na to dapat simulan natin yung paghihilom lalong-lalo na sa AJK victims. I think we owe it to them to make sure na simulan na yung healing, but that healing will come only through one thing, through justice. Samantala sa isang pahayag, itinanggi ng tanggapan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kumalat na pag-aari umano ng kongresista ang aircraft na ginamit sa paghatid kay dating Pangulong Duterte sa the Netherlands. Habang si House Secretary General Reginald Velasco, kinumpirma namang humiling si Davao City Representative Paulo Duterte ng travel clearance para makapunta ng the Netherlands at Japan, bagay na inaprubahan na rin ng Kamara. Sa ngayon, patuloy namang babantayan ng mga kongresista ang takbo ng usapin ukol sa ICC at impeachment. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.